Quiet, the power of introverts in a world that can't stop talking. Marami sa atin ang lumaki na may paniniwalang para magtagumpay sa buhay. Kailangan mong maging madaldal. Kailangan mong maging palabiro. Kailangan mong maging sentro ng atensyon. Kapag tahimik ka, madalas ang iniisip ng iba mahiyain ka, wala kang kumpiyansa, o baka wala kang alam. Pero paano kung mali ang paniniwalang iyon? Yan ang napakagandang mensahe ng librong Quiet ni Susan Cain. Sinasabi niya na sa isang mundong hindi matigil sa pagsasalita, ang pagiging tahimik ay hindi kahinaan. Isa itong lakas na matagal nang hindi napapansin. Isipin mo nga, kapag may meeting, sino ang madalas mapansin? Yung unang nagsasalita. Kapag may classroom discussion, sino ang napupuri? Yung laging nagtataas ng kamay. Kapag may social gathering, sino ang tinatawag na life of the party? Yung pinakamaingay. Pero ang tanong ay ito, sila lang ba ang may mahalagang ideya? Hindi. Maraming tao ang hindi agad nagsasalita dahil iniisip muna nila ang sasabihin. Hindi sila mabilis sumagot dahil gusto nilang maging tama ang kanilang sagot. Hindi sila mahilig sa spotlight dahil mas komportable silang gumawa ng magandang trabaho kaysa humingi ng palakpakan at walang mali ron. Ang introvert ay hindi taong ayaw sa tao. Hindi rin siya laging mahiyain. Ang kaibahan lang, ang introvert ay kadalasang nakakakuha ng lakas mula sa katahimikan. Samantalang ang extrovert ay mas na-energize kapag maraming tao at maraming nangyayari. Magkaiba lang sila ng paraan ng pagre-recharge at pareho silang mahalaga. Isa sa pinakamahalagang aral ng librong ito ay huwag mong pilitin ang sarili mong maging ibang tao para lang matanggap. Minsan kasi, ginagawa natin iyon. Pinipilit nating magsalita kahit wala naman talaga tayong gustong sabihin. Pinipilit nating maging maingay dahil baka isipin ng iba na boring tayo. Pinipilit nating maging katulad ng lahat. Pero habang ginagawa natin iyon, unti-unti nating nawawala ang tunay nating sarili. Napakaganda ng paalala ni Susan Cain. Hindi mo kailangang maging pinakamalakas na boses sa silid. Minsan, sapat ng ikaw ang may pinakamalalim na iniisip. Sa kasaysayan, napakaraming mahuhusay na tao ang mas gusto ang katahimikan kaysa ingay. Marami sa kanila ang gumugol ng mahabang oras sa pagbabasa, pagsusulat, pagmumuni-muni at paglikha. Hindi sila sumikat dahil sila ang pinakamadaldal. Sumikat sila dahil may mahalaga silang naibahagi sa mundo. At baka ganoon ka rin. Baka matagal mo nang iniisip na may mali sa'yo dahil hindi ka komportable sa malalaking grupo. Baka iniisip mong mahina ka dahil hindi ka mahilig makipag-small talk. Baka pakiramdam mo na pag-iwanan ka dahil hindi ka palaging nagsasalita. Pero paano kung hindi iyon kahinaan? Paano kung iyon mismo ang dahilan kung bakit mas mahusay kang makinig, mas mapagmasid, mas maingat, mas malalim mag-isip, mas maalalahanin sa damdamin ng iba? May isang bagay na madalas nating nakakalimutan. Hindi lang ang nagsasalita ang nakapagpapabago ng mundo. Minsan, ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa taong marunong makinig. Kapag nakikinig ka, mas marami kang natututuhan. Kapag tahimik ka, mas napapansin mo ang hindi napapansin ng iba. Kapag hindi ka nagmamadaling magsalita, mas nagiging makabuluhan ang bawat salitang binibitawan mo. Hindi aksidente na ang salitang reflection ay nangangailangan ng katahimikan. Hindi ka makakapagmuni-muni kung puro ingay ang nasa paligid mo. Hindi ka makakakilala sa sarili mo kung lagi kang abala sa opinyon ng iba. Kaya mahalagang magkaroon ng oras para sa katahimikan. Sa panahon ngayon, parang takot na tayong manahimik. Kapag walang tunog, bubuksan natin ang cellphone. Kapag may 5 minutong bakante, magsuscroll tayo. Kapag walang kausap, hahanap tayo ng notification. Unti-unti, nasanay tayong punuin ang bawat sandali ng ingay. Pero ang tanong, kailan mo huling narinig ang sarili mong iniisip? Kailan mo huling tinanong ang sarili mo kung ano talaga ang gusto mo? Kailan mo huling naupo ng tahimik, walang cellphone, walang telebisyon, walang musika, at hinayaang magsalita ang isip at puso mo? Marahil doon nagsisimula ang tunay na karunungan. Hindi sa dami ng salitang sinasabi natin, kundi sa kalidad ng mga iniisip natin. Hindi ibig sabihin nito na mas mabuti ang introvert kaysa extrovert. Hindi rin ibig sabihin na dapat lahat ay maging tahimik. Ang punto ng libro ay simple. May lugar ang bawat personalidad. May halaga ang bawat paraan ng pakikisalamuha. At ang mundo ay nangangailangan ng iba't ibang uri ng tao. May mga leader na mahusay magsalita. May mga leader ding tahimik ngunit inspirasyon ang kanilang halimbawa. May mga gurong masayahin. May mga gurong kalmado ngunit hindi malilimutan. May mga magulang na expressive.
May mga magulang namang tahimik magmahal, ngunit ramdam na ramdam ng kanilang mga anak ang kanilang pagmamahal. Hindi pare-pareho ang paraan ng pagmamahal. Hindi pare-pareho ang paraan ng pamumuno. Hindi pare-pareho ang paraan ng tagumpay. At iyon ang kagandahan ng tao. Kung isa kang introvert, huwag mong isipin na kailangan mong baguhin ang iyong pagkatao para maging sapat. Palaguin mo ang iyong mga lakas, ang kakayahan mong makinig, ang kakayahan mong mag-isip ng malalim, ang iyong pagkamalikhain, ang iyong pagiging mapagmasid. At kung isa ka namang extrovert, baka ito ang magandang paalala na bigyan din ng espasyo ang mga taong hindi agad nagsasalita. Minsan, ang pinakamagandang ideya sa mesa ay nanggagaling sa taong tahimik lamang na nakikinig. Kaya sa pagtatapos ng pag-uusap na ito, gusto kitang iwanan ng isang simpleng tanong. Kapag ikaw ay tahimik, naririnig mo ba ang katahimikan? O naririnig mo na ang tunay mong sarili? Dahil baka sa mundong puno ng ingay, ang isa sa pinakamakapangyarihang bagay na maari mong gawin ay hindi ang magsalita ng mas malakas, kundi ang matutong pahalagahan ang kapangyarihan ng katahimikan.